Ate! Ate Sanya! Oh, Jack, bakit humihingal ka? Si Kuya Jun, patay na! Ha? Ano? Patay? Sinong patay na? Oo nga, paanong patay na nakita ko pa nga yung kahapon. Buhay at masigla. Teka ho, hihingal lang ako. Napadaan kasi ako sa gubat kanina at napansin kong nagkakagulo ang mga tao. Kaya lumapit ako at nakiusyoso. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko. Si Kuya Jun ho yun. Sigurado ako. Nakahandusay. Patay. Naliligo sa sariling dugo. Ay, Diyos ko. Manang Ligaya! Ayos lang ako. Nakakatiyak ka ba na siya talaga yun? Oo ate. Nakita ho mismo ng dalawang mata ko. Sabi, inatake daw ho ng mabangis na hayop. Mabangis na hayop? Anong klaseng hayop naman ang aatake ng tao? Wala namang leon o tigre dito sa atin, di ba? Ayon ho kay Kakepweng, kung pagbabasihan daw ang mga natamong sugat ni Kuya Jun, baka raw baboy ramo. Baka? Kung ganun, hindi pa sigurado? Ganun na nga ho ate. Sinubukan na ngang kontakin ni Kakepweng ang punong pulis sa pinakamalapit na bayan pero alam nyo naman ho, di ba? Sa layo ng lugar natin sa Kabihasnan, malamang… Wala na naman tayong aasahan. Ay, wala man lang daw ba ni isang nakakita? Wala raw ho ate. Sabi ni Kakepweng, nakita na lang ho nila yung bangkay. Pero walang kahit sinong nakapansin o nakarinig. Yun nga ho ang isa pang nakapagtataka ate. Kasi kung baboy ramo nga, dapat may ingay, may kalabog. Pero wala daw ho talaga. Ay, si June? Sanay sa pangangaso yun kaya imposible itong mangyari. Pero kung hindi hayop, imposible namang tao. Posible din namang nagbalik na sila. Sila? Sino hong sila, Manang Ligaya? Ang mga abwak. Abwak? Hanggang ngayon malinaw pa rin sa isip ko kung paano ko yun unang narinig. Magandang araw po, Ingkong, at sa lahat po ng ating tagapakinig. Ako po si Jack, 44 na taong gulang. Kasalukuyang nakatira sa Maynila at nagtitinda ng gulay. Mula nang madiskubre ko ang inyong channel, wala nang araw na hindi ako nakikinig sa inyo. Kahit nasa gulayan ako tagbebenta, nakasabit sa tenga ko ang telepono. Kaya nga nang makauwi ako sa Samar, sumariwa sa akin ang lahat na nangyari sa amin ng ate kong si Sanya. 25 taon nang nakakaraan. Isang pangyayaring alam kong marami sa inyo ang hindi maniniwala. Ngunit sigurado kong lahat ng yun ay totoong naganap sa amin ng ate ko. At hindi ko kailanman makakalimutan. Galing kayo sa lamay ni June. Kumusta? Ang mga magulang niya, kumusta naman? Ayun ho, iyak pa rin ang iyak. Hindi pa rin ho makapaniwalang wala na ang nag-iisa nilang anak. Ay. Nga ho pala, hindi ho ba talaga kayo makikiramay? Ngayon na ho kasi ang huling araw ng burol. Bukas ng umaga, ililibing na nila. Gustuhin ko man pero masama kasi talaga ang pakiramdam ko Alam niyo naman ang kasabihan, hindi ba? Ano na daw pala balita doon? Natukoy na ba kung ano talagang sanhi ng bigla ang pagkamatay niya? Naku, Manang Ligaya, wag na ho kayong umasa. Ni kabao nga ni Kuya Jun, ililibing na siya't lahat, wala pa rin. Kawawa naman pala kung ganon. Ay. Kawawa ho talaga. Tanging sa pinaglumaang banig na lang nila binalot. Sabi ho ni Kakepweng, wala raw pulis na makakapunta dito, gawa ng maulan na naman sa paanan ng bundok. Madulas daw ho ang mga daan at delikado. Kung ganun pala hindi na naman tayo nito makakapagbenta ng gulay. Ganun naman ho parati, Manang. Tama po ang dinig nyo. Nakatira kami noon sa isang liblib na sityo sa Samar. Napapaligiran ng makakapal na kagubatan. Walang kuryente. Makitid at matarik ang daan bago marating ang bayan. Kaya't ang mga namamatay karaniwang binabalot ng banig o kumot at makalipas ang 2 o 3 araw, agad na inililibing upang maiwasan ang pagbaho. Manang Ligaya, maiba ho pala ako. Nabanggit niyo ho nung isang araw na posibleng nagbalik na sila.
Sila? Sinong sila ang tinutukoy mo, Jack? Yun hong sinabi ni Manang Ligaya noon, yung... ano nga yun? Abak? Abwak. Ayun nga ho. Ano ho ba yung abwak? Tsaka bakit niyo ho sinabing posibleng nagbalik na sila? Ang abwak ay isang uri ng aswang. Aswang ho? Yun ho ba yung kwentong bayan na kumakain daw ng laman loob ng tao? At takot sa bawang, asin, tsaka sa krus? Oo, yun nga. At hindi lang sila basta kwentong bayan. Totoo ho ba ang mga aswang? Nako, Manang Ligaya. Malaki na ho kami ni ate. At hindi na tumatalab sa amin yung mga panakot nyo. Hindi ako nananakot, Jack. Totoong sinasabi ko. Meron talagang mga aswang. At sinasabi nyo ho na posibleng nagbalik na sila? Ganon ho ba? Ganun na nga. Teka Manang. Sinasabi nyo ho ba na posibleng yung sinasabi nyong abwak ang may gawa nun kay Kuya Jun? Posibleng oo, posible ring hindi. Labo nyo naman ho, Manang. Manang, paano niyo ho ba nasabing nagbalik na sila? Dahil wala namang hayop na kayang pumatay ng ganon. Kung baboy ramo man, dapat may ingay. May bakas ng laban. Pero wala. Tahimik. Wala man lang nakarinig kahit isa. Yun nga din ho ang sabi ni Kakepwing. Dapat may ingay. Pero imposible namang aswang yun. Noon pa mang kabataan ko ganyan na ang mga kwento. Bigla na lang may natatagpo ang patay. Malinis. Walang nakakita. Walang nakarinig. Ang tanging iniwan lang bangkay na halos walang dugo. At ilang araw bago yun, unti-unting nawawala ang mga hayop. Kaya ho, nasabi niyong sila ang posibleng gumawa? Oo. Iba rin kasi ang abwak sa ibang aswang. Hindi sila lantarang umaatake gaya ng karaniwang aswang. May kakayahan silang mag-anyong bayawak o uwak. Kaya halos hindi mo sila nakikita o nahuhuli. Diyan mo maiintindihan kung bakit tila nawawala sa ere ang mga biktima nila. Pero Manang, sabi niyo ho, halos wala ng dugo. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Naliligo sa sariling dugo si Kuya Jun. Kaya imposible hong yung abwak o aswang ang may gawa nun. Hindi lang yun. Bukod doon may isa pang kwentong kumakalat. Ano naman daw ho yun? Ang mga abwak ay kilala rin sa pag-aalay ng isang birheng dalaga para sa kanilang ritual. Ginagawa raw yun upang mapalakas ang kanilang lahi at kapangyarihan. Para namang gawa-gawa nyo lang yan, Manang. Maniniwala lang ho ako sa ganyan kapag nakita na mismo ng dalawang mata ko. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala At isa pa, kahit wala ni isa sa amin noon na nakakita sa mga gaya nila, itinuturing naming swerte yun. Kasi kapag nakakita ka ng isa, katapusan mo na. Iyon kung totoo nga ho sila. Oo nga ho, Manang Ligaya. Ay, paano ho? Mauna na ho kami Kasi magluluto pa ako ng hapunan naming magkapatid. Teka lang sandali. Tamang-tama, nagkatay ako ng manok kanina. Sandali lang at bibigyan ko kayo. Sige ho, salamat ho. Alam mo ate, medyo kinikilibutan ako sa mga sinabi ni Manang. Hindi naman ako naniniwala doon pero hirap kasing paniwalaan Totoo ba talaga yun? Mabuti pa, wag mo na lang isipin. Baka mapanaginipan mo pa yan mamaya. Sige ka, ikaw rin. Sige, manakot ka pa. Malaki na ho kaya tong kapatid mo ate. Ito, hilaw pa yan. Kayo na lang bahala kung paano nyo lulutuin. Ay sige ho, aadobohin ko na lang ho ito. Sige, mag-iingat kayo at mahirap na. Huwag na ho kayo mag-alala, Manang. Hindi naman ho kami natatakot sa sinasabi niyong aswang. Uy, Jack. Ikaw talaga
Pagpasensyahan niyo na ho si Jack, Manang Ligaya ha. Sige ho, mauna na ho kami. Mag-iingat kayo ha. Sa kabila ng pagiging liblib ng sityo namin, ang mga kwento tungkol sa aswang ay hindi na gaanong pinaniniwalaan. Mas naniniwala pa ang ilan sa amin sa mga engkanto at kapre. Pero kami ni ate hindi naniniwala roon. Pagkarating sa bahay, agad niluto ni ate ang manok na ibinigay ni Manang Ligaya. Tao po, Sanya? Ate, nariyan na ho si Kuya Silvino. Labasin mo muna saglit at patapos na tong niluluto ko. Sige ate, Jack, ang ate mo. nasa loob ho. Ayan na pala. Sanya, naihatid ko na sa isang suki sa bayan ng mga panindang gulay nyo. Ito rin pala ang bayad nila. Naku, maraming salamat talaga sa'yo, Silvino ha. Napakalaking tulong mo sa aming magkapatid. Wala yun. At saka, para saan pa't naging magkaibigan tayo, hindi ba? Pumasok ka kaya muna at kumain. Naku, hindi na. Teka, ano yung mabaho? Naamoy nyo ba? Ano hong mabaho? Ang bango kaya. Tsaka niluto yun ni Ate Sanya, no? Ha? Ay, iba yata yung naamoy ko. Alam mo kuya, mabuti pa pumasok ka na para matikman mo ang luto ni ate. Oo nga, Silvino. Sige na, kahit ngayon lang. Ha? Sige na nga. Tanda ko pa kung paano atras abadi siya sa may pintuan bago pumasok. Parang nakukuryente. Panay din ang kuskus niya ng ilong na para bang nababahon sa amoy ng adobong may sibuyas at bawang. Yun ang unang beses na nakita kong nagkaganoon si Silvino. Pero ipinagkibit balikat ko na lamang yon noon. Silvino, maupo ka. Jack, ikuha mo nga ng plato si Silvino. Ito ang plato mo kuya. Ang bango talaga ng niluto mo ate. Silvino, ito, specialty ko yan, adobo. Nagkatay kasi si Manang Ligaya ng manok kanina at sakto namang binigyan niya ako. Kaya eto, nag-adobo ko. Ayos ka lang ba? Mainit ba kuya Silvino? Ba't para hong pinagpapawisan kayo? Tsaka namumutla. Ha? Ayos lang ako. Pagod lang siguro. Kung ganun ho, mabuti pang kumain ka ng adobo ni ate. Tiyak, tanggal ang pagod mo. Tsaka marami ho tong bawang kaya masarap at malinamnam. Bawang? Oo. Di ho ba kayo mahilig sa bawang? Teka, ano ho bang meron dyan sa ilong nyo? Namumula na sa kakapunas. Ganun ho ba talaga kabaho? Hindi, ano lang kasi Makati yung ilong ko. Makati? Ito, sakto na ba? Konti lang. Busog pa kasi ako eh. Nako, ano hong konti lang? Damihan mo na ho, huwag ka na mahiya. Eto, mas maraming bawang, mas masarap. Teka, ayos lang ho ba talaga kayo? Bakit parang nasusuka ka? Di niyo ho yata gusto tong niluto ng ate ko eh. Hindi, ano kasi, Ang lalaki ng butil ng pawis mo, Silvino. Sigurado ka bang ayos ka lang? Masama ba ang pakiramdam mo? wag. Ayos lang talaga ako. Ganun ba? Ito... Ilayo mo sa akin yan. Ano ho bang problema? Nakakainsulto na ho kayo ah. Kung ayaw nyo sa hinandang pagkain ng ate ko, umalis na lang kayo. Hindi sa ganun. Pasensya na. Masama lang talaga pakiramdam ko eh. Mauna na ako. Napatulala na lamang ako nang biglang tumayo si Silvino at tumakbo palabas. Muntik pa siyang masubsob sa pagmamadali. Saglit akong natigilan at napatingin sa adobo ni ate. Normal naman yun at walang kakaiba. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla akong naalala ang sinabi ni Manang Ligaya. Ate, ang weird ho talaga ni Kuya Silvino. Ano ka ba, Jack? Baka masama lang talaga ang pakiramdam niya. Pero ano ho kayang problema niya sa niluto mo? Mabango naman at masarap. Pero kung umasta siya, akala mo galing sa basurahan ang hinain natin sa kanya. Hayaan mo na nga. Baka masama lang talaga ang pakiramdam o allergic sa...
Bawang? Meron ho ba talagang allergic sa bawang? Tsaka, ang bango ho kaya nito? Ate, hindi ho kaya... Hindi kaya ano? Hindi ho kaya isang abwak si Kuya Silvino? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Anong abwak? Yung sinabi ho ni Manang Ligaya, yung aswang. Baka ho, aswang si Kuya Silvino. Aray naman ate! Anong aswang pinagsasasabi mo dyan? Kumain ka na nga. Eh ate, bago nyo lang naman ho naging kaibigan niyang si Kuya Silvino, ni hindi nga natin alam kung taga saan talaga siya. Saan ba kasi kayo nagkakilala? Nakilala ko siya sa bayan. Sabi niya, nagde-deliver daw siya ng gulay. Kaya naisip ko na sa kanya na lang din natin ipa-deliver yung sa atin. Eh total, sabi niya, taga rito rin daw siya sa sitio. Taga rito? Ang liit-liit lang ng sityo natin ate. Lahat ng tao dito magkakakilala. Kaya imposibleng hindi ko siya kilala. Duda talaga ako sa kanya. Huwag kang ganyan, Jack. Mukha naman siyang mabait ah. Tsaka, sino nang magde-deliver ng mga gulay natin sa bayan kung hindi siya, Aber? Alam mo namang mahirap mag-akyat baba sa bayan, di ba? Ewan ko sa'yo ate. Pero sa totoo lang, hindi ako mapakali tuwing kasama natin siya. May kakaiba talaga eh. Ay nako, lagi ka na lang ganyan. Masyado kang nagdududa. Hindi naman ho sa ganon ate. Siguro dahil kakaiba lang talaga siya. Allergic sa bawang? Hayaan mo na nga. Huwag mo nang gawing komplikado ang buhay natin. Sa hirap ng panahon, dapat marunong din tayong magpasalamat sa mga taong gustong tumulong. Sige na nga. Pero ate, pangako mo sa akin ha. Mag-iingat ka pa rin. Kahit kanino. Oo na. Sa ilang linggong nakakasama namin si Silvino, masasabi kong mabuti naman siyang tao. Pero kahit anong pilit kong kumbinsin ang sarili, hindi ko maiwasang magduda. At imbes na humupa, lalo pa yung tumindi sa mga sumunod na araw. Magandang umaga. Oh, Silvino. Ang aga mo naman yata. Oo nga ho Kuya Silvino. Tsaka mukhang masigla ka na ulit ah. Ano ho bang nangyari sa'yo? Aalis kayo? Saan pala kayo pupunta? Iniba ang usapan. Halatang may tinatago talagang isang to. Papunta kami sa gulayan ngayon. Gusto mo bang sumama? Gulayan? Oo ba? Angkas ko na kayo. Ano kasi, Silvino? Masukal kasi ang daan papunta ron eh. Mahihirapan lang tayo kung magmomotor. Isa pa, malapit lang din naman yun dito. Ganun ba? Sige, iwan ko na lang dito yung motor ko. Tara na. Kuya Silvino, taga saan nga ho pala ulit kayo? Taga rito lang din ako. Saan ho banda? Tsaka, matagal na ho ba kayo rito? Kasi kung hindi pa kayo nagdi-deliver ng gulay sa amin, hindi ko malalaman na may Silvino palang nakatira rito sa sityo. Bagong lipat ho ba kayo? Ang dami mo namang tanong, Jack. Hindi, ayos lang naman. Matagal na kami rito. Hindi lang kami palalabas. Bakit naman ho? Allergic rin ho ba kayo sa tao? Huwag mo nalang pansinin yung kapatid ko, ha? Ingat kayo, medyo madulas. Medyo masukal at maputik nga itong daan papunta sa gulayan nyo. May lugar pa naman doon sa likod bahay nyo Pero bakit dito sa gubat nyo napiling magtanim? Kasi matabaho ang lupa rito. Mas mabilis tumubo ang mga gulay at mas malalaki pa. Medyo nakakapagtaka nga ho yun eh. Kasi pareho lang naman ang lupa sa likod bahay at dito. Pero mas mabilis talagang lumago ang gulay rito. Mamaya makikita mo, halos doble ang laki ng mga gulay at ang tataba pa. Nakikita mo naman, di ba? Yung mga pinapadeliver namin sa yung gulay. Ang laki, di ba? Oo nga, napansin ko rin. Malayo pa ba tayo? Malapit na ho. Natatanaw niyo ho yung maliit na espasyo ron? Yun na ho yun. Tara. O dahan-dahan ha. Maraming nagkalat dyan na matitinik na damo. Hoy Jack! Antayin mo kami! Ate, tingnan mo oh. Hitik na naman sa bunga ang puno ng bayabas.
Halos kakapitas lang natin ito nung nakaraang linggo, di ba? Oo nga no. Silvino, tikman mo yung bayabas namin. Matamis yan. Ha? Jack, hagisan mo nga ako ng isa. Ipapatikim ko kay Silvino. Sige ate. Napakulot na lamang ang noo ko nang makitang balisa na naman si Silvino habang pilit na umiiwas sa mga dahon ng tanglada. Nakatakip pa sa ilong ang kamay nito na animoy may naaamoy na mabaho. Kuya Silvino, ayos lang ho ba kayo? Parang balisa ka na naman. Ngayon ka lang ho ba nakakita ng tanlad? Isa yan sa pinapadeliver namin sa'yo ah. Ha? Isa yan sa pinadi-deliver niyo sa akin? Oo. Ba't parang gulat na gulat kayo? Hindi niyo ho alam? Kaya naman pala. Ho? Wala. Hindi ko kasi binubuksan yung bayong kung saan nilalagay lahat ng gulay. Basta ko na lang yung inaabot sa suki, kaya hindi ko alam. May problema ba? Pinagpapawisan ka na naman eh. Ayos lang ako. Magsimula na tayong manguha ng gulay. Ako na sa talbos ng kamote. Sigurado ka? Para kasing namumutla ka na naman. Akma sanang aabutin ni ate ang noo ni Silvino upang punasan ng tumutulong pawis. Nang bigla nitong tabigin ang kamay niya, ang kamay kung saan naroon ang bunga ng bayabas na may tangkay at dahon pa. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Silvino at nag-umpisang manguha ng gulay. Kuya Silvino, dahan-dahan lang ho. Baka mamaya mabunot nyo pati ugat niyan. Yung talbos lang ho kinukuha. Ate, ano nangyayari kay Kuya Silvino? Nag-a-addict ba yan? Aray! Ate naman, ang hilig mong manakit. Magtigil ka kasi. Baka marinig ka pa niyan. Mabuti pa, manungkit ka na lang ng kalamansi. Bilisan mo. Ito na ho. Silvino, dito mo ilagay yung mga nakuha mo ha. Ha? Oo. Ate, eto. Asan ho yung lalagyanan natin? Na kay Silvino, tulungan mo nga muna akong bungkalin tong luya at bawang. Ilagay mo muna rito sa gilid yung mga napitas mong kalamansi. May laman na ho kaya ulit yan, ate? Halos kakatanim lang natin yan. Wala pa nga ho yatang isang buwan. Ito yung at naninilaw na yung mga dahon oh. Di ba, yan yung senyales na may laman na siya at pwede nang bungkalin? Magbabaka sakali lang naman tayo eh. Sige ho, ikaw bahala. Paabot nga ng pambungkal. Eto, ate oh. O, dito ako sa luya ha. Diyan ka sa bawang. Alam mo ate, kung may laman na to, hanga na ho talaga ako sa taba at lusog ng lupa dito. Konti na nga lang, iisipin ko na may engkantong nagbabantay dito. Kaya ang bibilis lumaki, magkabunga at magkalaman ng mga... Jack! Aray naman ate. Ano ba ho yun? Wow! Ang laki ho niyan! Parang mas malaki pa yan sa kamay ko ah. Hindi, baka nga mas malaki pa yan sa paa ko. Sabi sa'yo may laman na eh. Yung sa'yo ba? Teka lang ho. Oo ate, meron din. Tiba-tiba tayo. Tsaka, tingnan mo ate oh. Dala-dalawa agad ang ulo kada hugot. O dali, hugutin mo lahat. Yung lalagyan ate, kunin mo muna kay Kuya Silvino. Oo, sige, teka lang. Silvino, pwedeng pahiram muna ng... Silvino? Silvino, ayos ka lang? Ate, asa na? Nagulat na lang kami ng paglingon ko. Nagsusuka na si Silvino. Namumula ang buong mukha niya at para bang nahihirapan siyang huminga. Mabilis akong lumapit bitbit ang bawang. Pero mabilis din akong napatras nang bigla itong naging agresibo at naitulak pa si ate. Ate! Kuya Silvino! Ano bang problema mo? Ate, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Si Silvino. Kuya, ano bang problema? Ano ho bang nangyayari sa'yo? Kahapon ka pa ganyan ah. Ilayo mo sa akin yan. Ha? Sabi ko ilayo mo sa akin yan! Mabilis akong napatras nang biglang sumigaw si Silvino. Nanginginig ang buong katawan. Pumula ang mga mata at mabilis na nagbago ng anyo na parabang may usok na lumalabas sa balat niya. Akmang susugod na siya nang mapatili si ate at nawala ng malay.
Dahilan para saglit siyang mapatras. Anong... Ate! Ate, gumising ka! Sinasabi ko na nga ba? Sanya, Tsaka lang! Kung hindi, ihahagis ko sa itong bawang! hindi ko kayo sasaktan. Sabi ko naman sa'yo, ilayo mo yung bawang eh. Hindi sasaktan? Halimaw ka, Silvino! Sabi na tamang hinala ko. Isa kang aswang! Hindi ako aswang. Sanya, Huwag ka lalapit! Ate, gumising ka na kasi dyan! Jack, makinig ka nga sa akin. Hindi ko sasaktan ang ate mo dahil kailangan ko siya. Sanya, Huwag ka sabing lalapit! Mabilis na humaba ang mga kuko niya at lalo pang naging agresibo. Mariin akong napapikit at mabilis na itinaas ang bawang nang akmang susugurin niya na ako. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may kung anong pwersang dumaan sa pagitan namin. Dahilan para tumarsik siya. buwisit! Paanong pinatalsik siya nitong bawang? Sino ka? Ayos ka lang ba, Jack? Ha? Paano kilala mo ako? Sino ka? Hindi na yun mahalaga. Puntahan mo ng ate mo. Bilis. Ako nang bahala rito. Ha? Oo. Naguguluhan man ay mabilis kong dinaluhan si ate at pinanood silang maglaban. May kakaiba sa bagong dating na lalaki. Parang may kung anong itim na usok ang lumalabas at bumabalot sa katawan niya. Lalo kong natigilan ng kumislap ang hangin sa paligid at biglang lumutang sa ere si Silvino. Paano niya nagawa yun? Ano na bang nangyayari? Nananaginip lang ba ako? Jack, gumising ka. Panaginip lang to. Panaginip lang. Pero hindi. Nandito pa rin sila. Ate, gising. Ate, umalis na tayo dito. Layuan mo ang dalawang magkapatid. Wala kang karapatan sa kanila. Lalo na kay Sanya. Sino ba talaga siya? Bakit niya kami kilala? Maligno yata to eh. Ate, gumising ka na riyan. Hindi to ang tamang panahon para matulog. Ate! Sino ka para sabihin sa akin kung anong gagawin? Hindi ako makahinga. Walang ibang pwedeng maging kaibigan o maging malapit kay Sanya. Lalo na ang kaya mo. Malakas na napasigaw si Silvino na para bang may dinakikitang kamay na sumasakal sa kanya habang nakalutang sa ere. Makailang beses kong tinapik si ate pero hindi pa rin ito nagigising. Habang si Silvino naman ay namumutla na sa pagkakasakal at ang lalaki nakangisi lamang habang nanlilisik ang mga mata. Tama ngang nasagap ko. Nagbalik na nga kayo. Hindi ako papayag na may kahit na sino mula sa angkan mo ang makalapit. Lalo ka na kay Sanya. Masyado ka namang makasarili. Pwede naman natin siyang paghatian. Kailangan din namin siya. Paghatian? Mga halimaw kayo? Anong klaseng nilalang kayo? Halimaw? Bitiwan mo. Manahimik ka, Jack. Pasalamat ka tinutulungan ko pa kayo. At bakit ako magpapasalamat? Halimaw ka rin kagaya niya. Hindi ako makahinga. Ate! Magpasalamat ka't kapatid mo si Sanya. Dahil kung hindi, matagal na kitang pinatahimik. Ate, nahihilo ako. Ano nangyayari? Bago pa man ako muling makapagtanong, tuluyan na akong nawala ng malay. Ngunit bago magdilim ang lahat, nasilayan ko pa ang isang kakaibang nilalang. Matangkad, balot ng sobrang itim at sumabay pa ang matapang na amoy ng tabako. At pagising ko, nasa bahay na ako. Ulo ko, sakit. Ano nangyari? Bakit nandito na ako?
Ate? Ate Sanya? Jack! Gising ka na! Salamat naman sa Diyos! Ano ho ang nangyari? Ang huli kong natatandaan, nasa gulayan tayo. Nangunguha ng gulay ng biglang... ang ulo ko. Huwag mo na munang pilitin ang sarili mo. Magpahinga ka muna. Ano ho bang nangyari, ate? Bakit wala akong maalala? Napatid ka kasi sa baging at nahimatay. Ho? Ba't parang hindi ko maalala yun? Aray! Si Kuya Silvino ho. Asan siya? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang siyang tumakbo matapos magsuka at mamula ng sobra. Mabuti na nga lang at napadaan si Inigo. Siya ang nagbuhat at tumulong sa akin para maiuwi ka rito. Paano? Kahit anong gising ko sa'yo, hindi ka magising-gising. Inigo? Sino naman ho yun? Nandun siya sa sala. Halika, ipapakilala kita. Inigo! Sanya, mabuti naman gising ka na, Jack. Siya si Inigo, Jack. Siya yung tumulong sa atin. Inigo? Nagkita na ho ba tayo dati? Hindi pa. Pero baka nakita mo na ako. Taga rito lang din kasi ako. Pamilyar talaga eh. Hindi ko lang maalala kung saan at kailan. Marami lang talaga akong kamukha. Baka nga ho. Ito nga pala, kainin mo. Baka kabuli yan sa'yo. Ano ho yan? Para saan yang dahon? Para tuluyan mo nang makalimutan ang nangyari. Ho? Dahon to ng balete. Makakatulong to sa nangyari sa'yo. Tanggapin mo na. Hindi na ho. Hindi ho kasi ako kumakain ng dahon. Ate, ano ba yan? Bakit pinapakain niya ako ng dahon? Ayos lang, Inigo. Huwag ka nang mag-abala. Hindi na pinilit ni Inigo ang dahong inaabot niya. Pero parang hindi rin niya ikinatuwa na hindi ko yun tinanggap. Hindi ko na lamang yun pinansin. At inisip ko na hindi ko na siya muling makikita pagkatapos ng araw na yun. Pero doon ako nagkamali. Dahil matapos noon ay halos araw-araw na siyang dumadalaw. Magandang araw. Nandito na naman siya? Pambihira. Wala ba siyang bahay at halos dito na tumira? Tao po? Wala dito si ate! Huy, anong wala? Nandito ako! Inigo, pasok ka. Kuya Inigo, wala ka bang bahay? Dalhin mo na lang kaya ang mga gamit mo rito at magsama na kayo ni ate. Talaga? Ayos lang yun? Pambihira. Siyempre hindi pwede. Ano ka? Wala ka bang ate? Huy, Jack, tumigil ka nga. Bisita ko si Inigo kaya respetuhin mo siya. Jack, meron pala akong dalang pasalubong. Meron din para sa'yo, Sanya. Talaga? Ano naman yan? Teka, ginto ba yan? Gintong kwintas? Oo, at para sa'yo naman tong isa. Gintong bracelet? Ayoko nga. Baka mamaya may kapalit yan. Kung ano-ano na lang dinadala mong pasalubong para sa amin. Kapalit? Si Sanya lang sapat na. Ano? Ang ibig kong sabihin, gusto ko namang makipag-iibigan sa inyo eh. Wala kasi akong ganong kakilala rito sa sitio. Meron ba nakikipagkaibigan na halos araw-araw kong dumalaw at kung ano-anong pasalubong ang binibigay? Ang sabihin mo, may masama ka lang balak sa ate ko. Jack, wag kang ganyan sa bisita. Isa pa, siya kaya ang tumulong sa atin. Pasensya ka na sa inasal ng kapatid ko, ha? Ayos lang, naiintindihan ko naman. Napansin kong pilit ang pagkakangiti niya. Ganun na lamang ang gulat ko ng pagtingin niya sa akin ay biglang nanlisik ang mga mata niya. Bigla akong kinilabutan. Saglit lamang yun at parang ako lamang din yata ang nakapansin. Mabilis akong tumikim at nagpaalam na lalabas muna. Ano ba yun? Simula nang nangyari sa gulayan, kung ano-ano nang nakikita ko. Hoy Jack, gabing-gabi na. Bakit nasa labas ka pa rin? Nagpapahangin lang ho, Manang. Si ate ho ba ang hanap nyo? Hindi. Napadaan lang ako. Kumusta ka na pala? Nakita ko kayo nung nakaraang araw eh. Buhat-buhat ka nung gwapong lalaki.
Sabi ng ate mo na himatay ka raw sa gulayan. Ayun nga ho, Manang. Alam niyo ho ba, simula ng araw na yun, kung ano-ano nang nakikita ko. Ha? Gaya ng ano? Gaya ho kanina. Nakita kong biglang nanlisik ang mata ng bisita ni ate. Pero pagkurap ko, normal naman. Tsaka hindi lang ho yun. May napapanaginipan din akong kakaiba. Nasa gulayan daw kami. Tapos may dalawang lalaking naglalaban. Yung isa daw, mukhang halimaw. Yung isa naman, tao siya pero may kakaiba sa kanya. Tsaka may itim na kapangyarihan. Di ba, Manang? Sabi yung mga panaginip may ibig sabihin. Yung sa akin kaya, anong ibig sabihin nun? Tsaka parang totoo ho eh. Kinilabutan naman ako dyan sa kwento mo, Jack. Pero mag-iingat kayo, ha? Ho? Bakit naman ho? Kasi tuwing madaling araw, lagi ako may nakikitang uwak na nakatambay dyan sa bakod nyo. Pinapanood ang ate mo habang nagluluto. Ho? Baka nagkataon lang ho. Masama ang kutob ko, Jack. Lalo na may isa na namang malapit sa ate mo ang namatay. Ho? Sino ho? Hindi nyo pa ba nabalitaan? Si Ricardo na nabagsakan ng nyog sa ulo kahapon ng hapon. Pero ang nakakapagtaka, wala pang isang araw patay Halos wala ng dugo. Tapos yung muka nangingitim. Manang, nananakot naman ho kayo Hindi naman sa nananakot ako, ha? Pero mas mabuti nang mag-ingat kayo. Lalo na ang ate mo. Gintong bracelet ba yung suot mo? Ho? Teka, paano napunta to rito? Alam ko hindi ko to tinanggap At mas lalong hindi ko to sinuot. Patingin nga. Abay tunay na gintuto Bigay ho ng bisita ni ate. Yung bumuhat ho sa akin. Nasa loob ho siya. Gusto niyo bang makilala? Hindi na. Lumalalim na rin kasi ang gabi. Kailangan ko pa ding magluto. O paano? Mauna na ako, ha? Sige ho. Paano suot ko na to bigla? Minamaligno na yata ako. Akmang papasok na ako nang saglit akong napalingon. Para kasing may dalawang pares na mga matang nanonood sa akin. Tandang-tanda ko pa mula sa di kalayuan. Natanaw kong gumalaw ang lupa. Para bang may kung anong gumagalaw sa ilalim noon. Sinabayan pa yun ng kakaibang tunog ng uwak. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. At kinabukasan, hindi naman siguro abwak yung tunog ng uwak na narinig ko kagabi, di ba? Si Manang Ligaya kasi. Kung ano-ano na ngang napapanaginipan at nakikita ko, dumagdag pa siya sa pananakot. Ang ganda. Kakaiba talaga tong kwintas. Hoy ate, para ka hong tanga dyan. Ha? Sandali. Natulog ka ba kagabi? Bakit ang lalim ng eye bags mo? Kasi... wala. Ate, si Kuya Ricardo ho pala, patay na. Huy ate, narinig mo ba ako? Ha? Ano ba kasing meron dyan sa kwintas mo? At kanino mo pa tinitingnan? Wala naman. Ano nga ulit yun? Sabi ko si Kuya Ricardo patay na. Grabe no? Nung una si Kuya Jun, ngayon naman si Kuya Ricardo. Tapos yung si Kuya Silvino din, hindi na nagpaparamdam. Uy ate, nakikinig ka ba? Ha? Oo, nakikinig ako. Ganun talaga ang tao na mamatay. Hayaan mo na yun. Ha? Hayaan? Anong klaseng reaksyon yan? Ay, teka, may tao yata. Titingnan ko lang. Sino? Si Inigo ba? Ate, ano bang pinakain sa'yo ng Inigo na yun at bigla ka na lang nagbago? Si Jason yun. Sabihin mo wala ako. Ho? Ikaw ba yan ate? Hindi mo talaga lalabasin si Jason? Kanina lang sinabi ko patay na si Kuya Ricardo pero wala ka man lang reaksyon. Tapos ngayon
Posible bang bigla na lang magbago ang isang tao sa loob lang ng isang gabi? Masama ang pakiramdam ko. Sabihin mo na lang wala ako. Mangungulit na naman kasi yun pag nalamang nandito ako eh. Masama ang pakiramdam? Parang kanina lang, ngiti-ngiti ka pa habang tinitingnan niyang kwintas na bigay sa'yo ni Kuya Inigo. Hindi ka naman ho ganyan, tsaka mukhang importante ho yung kailangan sa'yo ni Jason. Basta. Sige na, sabihin mo wala ako. Sa totoo lang, simula nang dumating si Inigo, napansin ko ng unti-unting pagbabago kay ate. Akala ko noon ang pagdating ni Silvino magiging pinakamalaking problema ko. Pero simula nang dumating si Inigo, parang mas naging komplikado lalo ang sitwasyon. Pinaalis ko na ho, ate. Ate, magtapat ka nga. Ano ho ba talagang nakita mo kay Inigo? Tsaka, taga saan ho ba talaga yung si Inigo? Matipuno siya, mabait at maginoo. Gusto nga siya ni Manang Ligaya para sa akin eh. Para sa'yo? Teka, nanliligaw na yun sa'yo? Kailan pa? Bakit hindi ko alam? Hindi pa siya nanliligaw. Pero tingin ko, gusto niya ako. Gusto? Ang sabihin mo, may masamang gustong gawin sa'yo. Hindi mo ba nakita mukha nun? Parang may tinatago eh. Tsaka hindi ka mo ba nagtataka? Yung mga binibigay niya sa atin, yung kwintas, bracelet, yung mga pagkain na hindi mo malaman kung pagkain ba talaga o uling. Lahat ng pagkain binibigay niya sa atin, kulay itim. Magandang araw. Sanya? Sanya? Si Inigo! Nariyan na! Ate, nakikinig ka ba? Ate! Iniwan ba naman ako? Ay, Inigo, pasok ka. Sanya, prutas para sa inyo ni Jack. Naku, nag-abala ka pa. Salamat ah. teka. Anong amoy yun? Tabako ba yun? Tabako nga. Magandang araw, Jack. Hoy Jack, ano bang ginagawa mo? Para kang asong sumisinghot-singhot dyan. Ate, hindi niyo ho ba nahaamoy yun? Parang amoy tabako. Anong tabako? Wala naman akong naaamoy ah. Oo, ako rin. Wala akong naamoy, Jack. Ang mabuti pa, dalhin mo na tong prutas dun sa kusina. Hugasan mo at nang makain na natin. Hindi na ako nagulat nang tignan ko at kulay itim yun. Hindi naman kasi yun ang unang beses na nagbigay siya ng itim na prutas. At lahat ng binibigay niya ay tanging si ate lamang ang umuubos. Pero sa pagkakataong yun, nagulat ako nang hiwain ko kasi bigla na lamang nagbago ang itsura noon. Naging bulok at inuud. Ay, mukhang masarap. Pahingi nga ako. Mukhang masarap? Hindi niya ba nakita? Ate, wag! Ano ba, Jack? Bakit mo tinabig? Sayang tuloy. Inuud yung prutas, ate. Bulok na yan. Hindi mo ba nakikita? Ha? Anong bulok? Anong inuuod eh? Tingnan mo nga to. Sariwang-sariwa oh. Pero, paano? Kanina lang, ate, nakita ko. Nabubulok na yan at inuud na. Ha? Baka naman namalikmata ka lang. Sayang naman to. Pero, sigurado ako. Guni-guni ko lang ba yun? Pero hindi eh. Makailang ulit ko yung tinitigan. Pero kahit anong tingin ko, sariwa naman ang mga yun na talagang nakakatakam. Kahit itim ang kulay ng balat. At sa tuwing tatama ang liwanag, para bang bahagyang kumikinang ang prutas sa paningin ko na lalong nagpakilabot sa akin. Mukhang di ka nakatulog na maayos kagabi Kaya siguro kung ano nang nakikita mo. Kumain ka muna. Hindi na. Salamat na lang ho. Oh Jack, saan ka pupunta? Sa labas lang ate. Magpapahangin. Ano ba kasi yung nakita ko? Hindi kaya minamaligno na talaga ako? Jack, Ay, maligno! Kuya Silvino, ikaw pala. Ginulat niyo naman ho ako. Nandun ho sa loob si ate. Kasama yung bisita niyang si Inigo. ang buwisit na Inigo na yun. Ho? Ay, nga pala kuya. Kamusta na ho pala kayo? Ang tagal niyong hindi nagpakita. Kuya Silvino? Ano nangyayari?
Bakit hindi ako makapasok sa bakuran ni Nasanya? May problema ho ba? Tiyak kung may ginawa si Inigo, kaya hindi ako makapasok. Ano hong ginawa ni Kuya Inigo? Jack, mag-iingat kayo sa Inigo na yon. Hindi siya tao. Ho? Si Kuya Inigo? Hindi tao? Jack, nasan ang ate mo? Saka sinong hindi tao? Sabi ni... Ha? Nasaan na si Kuya Silvino? Saan nagpunta yun? Manang, nakita niyo ho ba yung lalaking kausap ko ngayon lang? Kausap? Wala ka namang kausap dyan Ho? Manang naman. Huwag naman ho kayo manakot. May kausap ako kanina. Lalaki. Si Kuya Silvino. Wala akong napansin. Pero, nandito lang yun kanina. Hayaan nyo na nga ho. Ano ho palang sadya nyo? Eto na nga, asan ba ang ate mo? Nasa loob ho. Kausap si Kuya Inigo. Yung mayaman na tumulong sa inyo? Oho. Ano ho bang kailangan nyo kay ate? Parang lahat na lang kayo. Hinahanap siya. Tsaka ano hong meron? Bakit parang biglang nagkagulo ang mga tao? Hindi pa ba nakarating sa inyo ang balita? Balita? Ano hong balita? May natagpuan na namang patay sa gubat. Ho! Pero sa pagkakataong to, mga manok naman ang natagpuan. Ang sabi i-deliver daw sana sa bayan ng mga manok na yon. Nang bigla na lang daw may sumulpot na parang bayawak. Ewan, hindi rin sigurado nung nakakita sa sobrang bilis ng pangyayari Bayawak? Hindi naman umaatake ang mga bayawak pag may tao, di ba? Tsaka, parang ngayon ko lang ho narinig ang ganitong insidente. Di ba? Nakakapagtaka. Kung bayawak nga, dapat napansin man lang. O kahit yung mga manok, narinig man lang sanang pumutak, di ba? Pero wala daw talaga Nagulat na lang daw siya nang makita niyang patay na ang mga to. Wakwakan siya at halos wala ng dugo. Ay, sana nga mali ang kutob ko na nagbalik na sila. Manang, di ba nabanggit niyo noon na ang mga abwak may kakayahang mag-anyong bayawak o uwak? Hindi ho kaya nagbalik na talaga sila? Kasi, Manang, kagabi ho, nakita kong gumalaw yung lupa doon banda sa sagingan. Tapos may narinig rin akong tunog ng uwak. Gumalaw ang lupa? Oo, yung parang may kung anong gumagalaw sa ilalim. Ganun ho Tsaka malabong bayawak yun dahil malaki ho. Isa pa, hindi lang ho yun, Manang. May naamoy rin ho akong tabako paminsan-minsan kahit wala namang nagtatabako. Pero hindi nangangamoy tabako ang abwak, Jack. Isa lang ang alam kong nag-aamoy tabako. Kung hindi ho abwak, ano ho? Kapre. Kapre? Ho? Mag-iingat kayo, Jack. Palagi pa naman kayong pumupunta sa gulayan sa may gubat. Lalo na ang ate mo. Lalo na ngayong dumadalas na ang trahedya rito sa sityo natin. Naalala ko tuloy bigla yung anak ni Katem yung noon. Sino ho? Si Ate Miranda? Oo, siya nga. Yung nabalitang bigla na lang nawala. Di ba ang sabi nila, nakipagtanan daw yun? Hindi siya nakipagtanan. Ang totoo, may isang kapring nagkagusto sa kanya. Kapre ho? Paano niyo naman nasabing kapre yung nagkagusto sa kanya? Nakita niyo ho ba yung kapre? Hindi basta-basta nagpapakita ang isang kapre, lalo na sa kanilang tunay na anyo. Pero ilang gabi bago mawala ang anak ni Katemyong may nakita raw silang higanting anino na nakatayo sa gilid ng bahay nila. Minsan naaamoy din nila ang matapang na usok ng tabako sa paligid kahit wala namang naninigarilyo. Pero Manang, ang labo pa rin ho. Dahil lang dun, nasabi niyo na agad na kinuha siya ng kapre? Hindi lang yon, Jack. Napansin din namin ang biglang pagbabago sa ugali ni Miranda. At nung araw na nawala siya, nakita ko siya naglalakad mag-isa papasok ng gubat. Makailang ulit ko rin siyang tinawag pero dire-diretso lang siya ng lakad. Sinubukan ko siyang sundan.
Pero bigla na lang siyang naglaho sa gubat. Ayos lang ho ba kayo? Oo, parang anak ko na rin kasi si Miranda eh. Ganun ho ba? Hindi naman ho siguro mangyayari kay ate yung nangyari kay Miranda. Kailan mo ba unang naamoy ang amoy ng tabako ha? At gaano mo to kadalas naaamoy? Nagsimula ho yun nung naaksidente ako sa gulayan. At madalas tuwing nandito si Kuya Inigo. Saglit kaming natahimik at mabilis na napayuko nang biglang may dumang itim na uwak sa gitna namin. Diretso itong pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero nang sandaling yun ay bigla akong kinilabutan. Agad kaming sumunod at naabutan pa namin doon si Inigo na kinukuyog ng uwak. Ay, ano ba yan? Shoo! Shoo! Ate, sa likod mo! Saan ba galing ang uwak na to? Jack! Yung walis tingting nga, bilis! Eh parang ang bisita mo ang pinupunterian ng uwak sa niya. Huwag ka mag-alala sa niya. Ayos lang ako. Jack! Shoo! Nasaan Shoo! yung walis tingting? Eto na ho! Iwinasiwas ni ate ang walis tingting para tabuyin ang uwak. Pero hindi ito natinag at patuloy lang sa pag-atake. Si Inigo naman ay panay ang pag-iwas. Halatang naiinis na. Hanggang sa biglang umitim ang kanyang mga mata at may kung anong usok ang lumabas mula sa kanyang kamay. Namamaligmata lang ba ako? Guni-guni na naman ba? Buti naman umalis na. Ayos ka lang ba, Inigo? Oo, ayos lang. Hindi niya talaga tatantanan si Sanya. Mabuti naman ayos ka lang. Ano kayang problema ng uwak na yun? Jack, ayos ka lang ba? Ate, sasabihin ko ba? Pero parang ako lang naman na nakakita. Baka rin hindi na naman siya maniwala. Wala ho. Hindi basta-basta umaatake ng gano'n ang mga uwak. Iho, may nakaaway ka ba? Wala naman ho. Sigurado ka ba? Manang, mabait na tao ho si Inigo. Kaya malabong may makaaway siya. Baka dahil lang ho yun sa prutas na kinain namin. Alam niyo naman ho ang mga ibon, di ba? Prutas? Ayun ho. Saan niyo nakuha ang prutas na yan? Itapon niyo yan at huwag niyong kainin. Ho? Bakit naman ho? Dahil, Manang! Ate, si Manang! Manang Ligaya, ayos lang ho ba kayo? hindi ako makahinga. Manang! Inigo! Inigo! Nasaan na siya? Nagulat na lamang kami nang paglingon namin ay wala na si Inigo. Habang si Manang Ligaya naman ay unti-unti nang nakakahinga. Ngunit nakatulala pa rin at nanlalaki ang mga mata. Maya-maya'y parang may aninong dumaan at kasunod ito ay wala sa sariling tumayo si Manang Ligaya at lumabas. Manang, ayos lang ho ba kayo? Kailangan kong umalis. Saan ho kayo pupunta? Manang Ligaya! Teka, sandali lang ho! Tara ate, sundan natin si Manang. Saan naman kaya siya pupunta? Manang, sandali lang ho! Hintayin niyo kami! Nasaan na si Manang? Manang! Ang bilis naman niyang mawala. Ate, naaamoy mo yun? Amoy tabako. Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong naaamoy eh. Manang! Manang Ligaya! Baka umuwi na sa bahay nila. May naaamoy talaga ako eh. Wala namang ibang tao rito. Hindi kaya... Ate, saan ka pupunta? Pupuntahan ko sa bahay nila. Baka nandun na si Manang Ligaya. Diyan ka na lang ah. Hahanapin ko rin si Inigo. Teka ate! Amoy tabako talaga eh. Sandali. Parang ganito din yung naamoy ko nun sa gulayan. Tama. Naalala ko na. Pero hindi ko pa rin maalala ng buo. Buisit. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik sa gulayan. Tama. Kailangan kong bumalik. Ate,
Wala nga pala si ate. Sa gulayan, doon ako magsisimula. Sa totoo lang, gulong-gulo na talaga ako ng mga panahong yun. Paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang amoy ng tabako. Pero malabo pa rin sa akin ang lahat. Kaya bumalik ako sa gulayan. Ngunit bago pa man ako makarating doon, sinalubong na ako ng kakaibang amoy. Amoy ng pinaghalong tabako at lansa. Ang baho naman. Ano ba yun? Iniisip mo ba talaga na haya akong maulit ang nangyari noon? Sinira niyo ang ritual ko. Boses yun ni Kuya Inigo ah. At sa tingin mo papayag ang angkan ko na makialam ka ulit gaya ng dati? Akala mo ba talaga masisira mo ang plano ng angkan ko? Hangal ka kung ganon. Maaring matagal ka nang namamalagi rito. Pero amin ang sityo. At si Sanya, kailangan namin siya. Si Kuya Silvino yun ah. Magkakilala sila? Tsaka anong plano? At kailangan si ate? Para saan? Kung nakuha niyo si Miranda sa akin noon, hindi si Sanya. Ha? Si ate Miranda? Mabilis akong napaatras nang biglang nagbago ang anyo ni Inigo. Mas lalo siyang naging matangkad. Nabalot ang maitim na balahibo ang buong katawan at mas sumingaw ang matapang na amoy ng tabako. Doon unti-unting bumalik sa akin ang lahat. Hindi na ako naghintay pa. Mabilis akong tumakbo pa uwi. Ate! Ate! Ate Sanya! Parang wala yatang tao. Hindi kaya nakilaman ng ligaya pa rin siya? Baka nga. Ate! Manang Ligaya! Nandyan ho ba kayo? Oh, Jack, anong ginagawa mo rito? Sabi ko, di ba, huwag ka nang sumunod. Nandito lang si Manang. Okay na rin siya. Ate, kailangan mo makinig sa akin. Si Inigo, hindi siya tao. Jack, ano bang sinasabi mo? Anong hindi tao? Ate, maniwala ka. Nakita mismo ng dalawang mata ko. At naalala ko na rin lahat. Pati si Kuya Silvino. Hindi rin siya tao. Hindi ako sigurado kung ano talaga sila pero hindi sila tao. Ano na naman ba to, Jack, ha? Paraan mo ba to para siraan sila? Hindi. Ate, nagsasabi ako ng totoo. Manang, tulong naman dyan. Wala akong alam dyan. Umuwi na kayo. Pero Manang, di ba may sinabi kayo tungkol dun sa prutas kanina? Sabi niyo ho, huwag namin kainin. Tsaka yung amoy ng tabako, Manang, at yung tungkol kay Miranda. Wala akong alam. Umalis na kayo. Pero Manang, nasa panganib ho si ate. Ano bang sinasabi mong nasa panganib ako? Tumigil ka na nga at huwag mo nang idamay si Manang sa mga kalokohan mo. Tara na, umuwi na tayo sa bahay. Ate, totoo nga. Galing ako sa gulayan at nakita ko ron si Kuya Silvino at si Inigo. Magkakilala sila at nakita ko naging kapre si Kuya Inigo. Ate, maniwala ka. Masama sila. Nababaliw ka na. Tara na, umuwi na tayo. Pero, Manang... Jack, may mga bagay na mas mabuting wag mo na lang pakialaman. Ano hong ibig niyong sabihin, Manang? Umuwi ka na. Hindi ko maintindihan ng mga sandaling yun ang biglaang pananahimik ni Manang Ligaya. Ramdam kong may alam siya na ayaw niyang sabihin. Samantalang si Ate Sanya naman ay hindi ako pinaniniwalaan. Pagkarating namin sa bahay, inaasahan ko magagalit siya sa akin. Pero iba ang nangyari. Jack, mag-usap nga tayo. Ate, totoo nga yung sinasabi ko. Naiintindihan ko. Alam kong mahirap tanggapin na baka pati ako mawala sa'yo. Pero Jack, hindi mo naman sila kailangang siraan. Lalo na si Inigo. Ate! Mahal ko si Inigo, Jack. Saglit akong natigilan sa sinabi ni ate. Ramdam kong seryoso siya. Kasabay noon naamoy ko na naman ang matapang na amoy ng tabako. Nang mga sandaling yun, hindi ko maiwasang isipin
Baka nga ginayuma o may ginawa sa kanya si Inigo. Pero ate, hindi mo naiintindihan. Jack, hindi naman kita iiwan eh. Kahit mag-asawa ko, hindi pa rin kita iiwan. Ang gusto ko lang, bigyan mo ng pagkakataon si Inigo. Pero... Jack, gumagabi na. Mabuti pa, magpahinga na tayo. Pag-isipan mo ang mga sinabi ko. Pero hindi naman kasi tao si Inigo. Paanong gagawin ko? Mukhang talagang ayaw niyang maniwala sa akin. Si Manang Ligaya din parang umiiwas na. Jack, kunin mo na pala yung mga sinampay sa labas. Oo ate. Mahal doon niya si Inigo. Kakakilala niya pa lang dun. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong makausap si Manang Ligaya. Sigurado ako na may alam siya na ayaw niya lang sabihin. Ate. Natigilan ako. Pagbaling ko kay ate, nakangiti siya sa kawalan, parang may kinakausap. Sinundan ko ng tingin ang tinitignan niya at doon ko nakitang itim na usok, kasabay ng muling pagsingaw ng amoy ng tabako. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Mabilis akong kumaripas ng takbo papunta kina Manang Ligaya. Manang! Manang Ligaya! Alam kong may alam ho kayo! Manang! Tulungan niyo ho kami! Manang! Buksan niyo to! Jack, akala ko ba umuwi ka na? Pinauwi ko na kayo, di ba? Manang, alam ko ho na may alam kayo. Tulungan niyo ho kami. Si ate kasi... Ano nangyari sa ate mo? Nakangiti ho sa kawalan. At parang may kinakausap na kung anong itim na usok. Tsaka naamoy ko uli ho yung amoy ng tabako. Ano? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Manang, nakikiusap po ako. Tulungan niyo kami. Jack, wala tayong laban sa kanila lalo pat mukhang hindi lang kapre ang nagkaka-interes sa ate mo. Ho? Ano hong ibig niyong sabihin? Manang, ano ba talagang alam niyo? Bakit bigla na lang kayong umalis kanina? Jack, makinig ka sa akin. Ang tunay na dahilan kaya umalis ako kanina dahil naramdaman ko sila. Totoo nga nagbalik na ang mga abwak. At yung uwak kanina, nasisiguro ko hindi yun basta uwak lang. Hindi na kayo ligtas ng ate mo rito. Kailangan nyo nang lumayo. Kung ganun, tama nga ang hula at mga narinig ko kanina. Manang, si Kuya Silvino, sa palagay ko, isa siyang abwak. Silvino? Yung kaibigan ng ate mo? Oo, naalala ko na kasi yung eksaktong nangyari sa gulayan. At kung naalala niyo ho yung kinuwento ko sa inyo na parati ko napapanaginipan, hindi ho pala panaginip yun. Ay, kung ganun mas mainam ngang umalis na kayo. Kailangan mailayo si Sanya dahil kung tama ang hinala ko, siya ang puntirya ng dalawa. Saan naman kami pupunta? Wala ho kaming ibang mapupuntahan, Manang. Alam niyo yan. Wala na ho bang ibang paraan? Yun lang ang naiisip kong paraan. Hindi ako albularyo, Jack. May konti akong kaalaman tungkol sa kanila pero wala akong kakayahan para labanan sila o protektahan kayo. Nakita mo naman ang nangyari kanina, hindi ba? Muntik na akong mamatay. Kung ganun, hahayaan niyo na lang ho kami? Hindi niyo man lang ba kami tutulungan? Manang naman, simula nang mawalan kami ng magulang, kayo na nga naging guardian namin. Kayo lang ang meron kami. Manang, nakikiusap ako. Pasensya ka na, Jack. Pero may mga bagay na gusto ko nang makalimutan. Anong gusto niyong makalimutan? Huwag mo nang alamin. Kailangan mong umuwi at balikan ng ate mo. Sige na! Pero Manang, sandali lang ho. Labag man sa kalooban ko, pero mukhang hindi ko na talaga mapipilit si Manang Ligaya. Habang naglalakad ako, napansin kong may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Saka ako'y binilisan kong hakbang at pagdating sa bahay, laking gulat ko dahil nakapatay lahat ng gasera. Ate Sanya? Jack, nandito ako. Ate, bakit ang dilim? Ayaw niya kasi ng maliwanag.
Ha? Sino? Ate? Ay, asa na ba yung gasera dito? Ayun. Kuya Silvino? Anong ginagawa niyo rito? Anong nangyari kay ate? Bakit siya nakatulala? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ko alam. Pagdating ko, ganyan na ang ate mo. At sa tingin ko, ang buwisit na si Inigo may gawa. Jack, sumama na kayo sa akin. Mapoprotektahan ko kayo laban sa kapre na si Inigo. Hindi kami sasama sa'yo. Alam ko na kung ano ka. Naalala ko na ang lahat. Kung ganun, alam mo na pala. Ano naman ngayon? Kung sasama kayo sa akin, hindi lang ate mo mananatili sa'yo. Pati ang buong sityo magiging inyo. Magiging marangya ang buhay nyo, Jack. Lalo na kung dadaloy sa amin ang dugo ng ate mo. Kung ganon, totoo ngang aswang ka? Sandali. Ibig sabihin, totoong nagbalik na nga ang mga abwak? Oo, at tama din ang iniisip mo na posibleng kami rin ang pumatay sa mga manok. Pero yung pagkamatay ni Jun, hindi ako yun. Hindi kami yun. Hindi ko kasalanang nanlaban siya. Hindi. Hindi kami sasama ng ate ko sa'yo. Jack, kung may masama akong balak sa inyo ng ate mo, edi sana noong pa ginawa ko na, di ba? Narinig ko kayo ni Kuya Inigo. Ang sabi mo, may plano kayo sa ate ko. Balak niyo siyang gawing alay para mapasa inyo ang buong sityo. Mali ka ng pagkakaintindi, Jack. Gusto lang ng angkan ko na protektahan kayo sa kapre na si Inigo. Alam kong nagsisinungaling lamang siya. Pero sa totoo lang, sa puntong yun, hindi ko na alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Isa lamang ang malinaw. Hindi ako dapat magtiwala kanino man. Pero ramdam ko rin na oras na magkamali ako. Baka hindi na ako abutan ng umaga. Mariin akong napalunok. Sige, pag-isipan mo. Pero tandaan mo, Jack, oras na magkamali ka ng panigan, pwedeng mawala sa iyo ang lahat, kahit ang mahal mong kapatid. Naiintindihan ko. Bibigyan kita ng hanggang bukas ng gabi para makapagpasya. Pag-isipan mong mabuti to. Oo, naiintindihan ko. Diyos ko, nagiging uwak siya. Kailangan namin makaalis ni ate bago pa mag-umaga. Ate. Aray! Anong nangyari? Ate, ayos ka lang ba? Oo, medyo nahihilo lang. Ate, kailangan na nating umalis. Ha? Saan naman tayo pupunta? Gabing-gabi na oh. Alam kong hindi ka maniniwala, pero totoo tong sasabihin ko. Nasa panganib tayo. Ikaw. Hindi kita naiintindihan. Paano ka ba ipapaliwanag to? Ate, mahabang kwento. Ang mahalaga, makaalis na tayo ngayon. Tara na! Jack, gabi na. Pwede ba? At masakit na rin ang ulo ko. Matulog na tayo. Pero ate, wala na ngang panahon. Kailangan na nating umalis. Jack, kung ano man yan, ipagpabukas mo na. Masakit na talaga ang ulo ko. Pero ate, bakit ba lahat na lang sila ayaw makinig sa akin? Inis ako napabaling ng tingin sa nakabukas na bintana. At gano'n na lamang ang gulat ko nang may makita akong dalawang pulang mga mata sa may bandang sagingan. Dali-dali kong isinara ang bintana. Ilang ulit ko rin kinulit si ate, pero nagalit lamang sa akin ito. Buti pa si ate ang himbing ng tulog. Anong oras na ba? Kailangan ko makaisip ng paraan. Kailangan namin makaalis dito. Pero saan kami pupunta? Bahala na nga. Mabuti pa, i-impake ko na yung mga gamit namin. Ate, akala ko tulog ka na. Saan ka pupunta? Ate? Oo, sasama ako sa'yo. Ate, saan ka pupunta? Teka, tulog ka ba ate? Nariyan na ako. Sino bang kausap mo? Kinikilabutan na ako. Ate! Ano ba? Inaantay na niya ako.
Kailangan ko nang umalis. Inaantay, Nino. Ate, gumising ka. Aray! Sinubukan kong hawakan ang balikat ni ate. Pero tinulak lamang niya ako at para bang wala sa sariling naglakad. Natatakot man ay sinundan ko pa rin siya. Ilang ulit ko rin siyang tinangkang gisingin. Pero nanatili siyang tulog habang naglalakad. Sinundan ko lang siya hanggang sa makarating kami sa bungad ng gubat. Ate, anong ginagawa natin dito? Umuwi na tayo. Ate! Ate? Asan ako? Bakit tayo nandito? Yan nga rin ang tanong ko sa inyo. Bigla ka na lang kasing bumangon kanina tapos naglakad papunta rito. Saan niya? Inigo? Ate, sandali! Saan ka pupunta? Aray! Lintik na ugat to. Ate? Ate! Ate, nasan ka? Nalintik ka na. Ate! Inikot ko ang paningin ko sa paligid. Pero hindi ko siya nakita. Halos suyurin ko na rin ang kagubatan para lamang mahanap siya. Pero nahapo at inabot na lamang ako ng antok ay hindi ko pa rin natatagpuan si Ate Sanya. Hanggang sa tuluyan na akong napagod at nakatulog. Kinaumagahan na. Jack? Jack! Ay Diyos kong bata ka! Anong ginagawa mo rito sa gitna ng gubat, ha? Manang? Si ate ho. Aray, sakit ng ulo ko. Ha? Wala rito. Wala ba sa bahay ninyo? Ano bang ginagawa mo rito sa gubat? Bakit dito ka natutulog? Manang si ate. Kinuha na ng kapre. Kinuha na siya ni Kuya Inigo. Manang, tulungan niyo naman ho ako. Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo? Oo, Manang. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Baka naman panaginip lang yun. Naglalakad ka habang tulog, baka ganon. Hindi ho. Si ate, naglakad habang tulog. Sinundan ko siya rito. Dito yun. Malinaw ko natatandaan yung malaking puno na yan. Dito na wala si ate. Ayan pa nga yung ugat to. Diyan ako napatid kagabi. Tapos pag-angat ko ng tingin, wala na siya. Ay Diyos ko. Bakit ho? Dito rin nawala si Miranda. Ano ang ibig niyong sabihin? Manang. Tuluyan na nakuha ang ate mo. Ho? Kasalanan ko to. Kung sana tinulungan ko kayo. Patawarin mo ko, Jack. Akala ko matatakasan ko na ang nangyari nun kay Miranda. Sa anak ko. Ho? Anak niyo si Miranda? Teka ho, akala ko ba anak siya ni Katemyong? Anak nga siya ni Katemyong. Pero ako ang nagsilang sa kanya. Ho? Maaga ako nabuntis noon at hindi ko kayang buhayin si Miranda. Kaya pinaampun ko siya kay Katemyong. Yun ang dahilan kung bakit tinanggihan kitang tulungan. Dahil ayoko masaksihan ulit ang nangyari dati. Pero naulit pa rin. At nandito kayo ngayon. Manang, wala na ba talagang ibang paraan? Mag-alay kaya tayo. Baka sakaling ibalik niyo sa akin si ate. Sana nga, Jack. Pero ginawa ko rin yun kay Miranda noon. Sandali, Manang. Nung narinig kong nag-uusap si Kuya Inigo at si Silvino, nabanggit nila si Miranda. Tama. Hindi ho kapre ang kumuha kay Miranda, kundi ang mga abwak. Ano? Pero dito siya nawala. Paanong abwak ang may gawa? Hindi ko alam, Manang. Pero yun ang narinig ko. Si Kuya Silvino, siya makakasagot ng lahat ng tanong natin. May kasunduan kami mamayang gabi. Pwede akong humingi ng tulong sa kanya. Hihingi ng tulong sa mga abwak. Nahihibang ka na ba, Jack? Kakasabi mo pa nga lang na sila ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Miranda.
Alam ko yun, pero desperado na ako, Manang. Isa pa, interesado rin si Kuya Silvino kay ate. Pwede kong gamitin yun. Pero mapanganib pa rin. Pero wala na talagang ibang paraan. Tulungan niyo ako. Ipaghiganti ho natin ang anak niyo. Manang, hindi ito ang tamang panahon para mag-alinlangan pa. Manang. O sige, bahala na nga. May plano ka naman siguro, hindi ba? Oo. Una, kailangan nating bumalik sa bahay dahil siguradong papunta ron si Kuya Silvino mamayang gabi. Sana lang talaga tama tong desisyon ko. Sige, tayo na. Simple lang naman ang plano ko. Gamitin si Silvino para mabawi si ate. Pagkatapos ay tatakas kami. Hindi ko alam kung paano kami tatakas. Pero hindi ko na sinabi kay Manang ang bahaging yun. Pagsapit ng gabi, nagsimula na kami makarinig ng tila may nagbubungkal ng lupa at mga huni ng uwak. Jack, humanda ka. Nariyan na sila at mukhang hindi siya nag-iisa. Manang, natatakot ho ako. Ano ka ba naman? Plano mo to kaya magpakatatag ka. Basta nakahanda na yung itak kung sakaling umatake sila. Yun lang kasi ang tangi kong alam panlaban sa kanila eh. Hindi naman tayo makahingi ng tulong sa albularyo dahil walang ganun rito sa sityo natin. Jack! Ay Diyos ko, mahabaging langit. Kuya Silvino. Nakapagpasya ka na ba? Sandali. Nasaan si Sanya? Bakit hindi ko siya naaamoy? Huli ka na. Kinuha na siya ni Inigo. Ano? Jack! Kinuha siya. Sasama naman talaga kami sa'yo. Buisit! Patawad. Jack, ayos ka lang ba? Kuya Silvino, sasama naman talaga kami sa'yo. Pero ginamitan ng kapangyarihan ni Inigo si ate. Tulungan mo ko. Bawiin natin sa kanya si ate. Sabi mo, kailangan niyo siya, di ba? Tulungan mo ako, bawiin natin siya. Pag nalaman kong nakipagsabuatan ka sa kapre na yun, papatayin kita. At hindi mo na makikita ang ate mo. Naintindihan mo? Oo. Bakit naman ako makikipagsabuatan sa kanya, di ba? Mabuti. Ikinumpas ni Silvino ang kamay niya. Kasunod nun biglang naglabasan sa ilalim ng lupa ang iba pang abwak. Mabilis kaming napatras ni Manang Ligaya. Yun ang unang beses na nakakita ko ng ganong nilalang. Mapuputla ang balat. Mahaba ang kuko at kulay pula ang mga mata nitong gumagapang sa lupa. Ay Diyos ko, Aba Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Iligtas niyo po kami. Mauna ka. Dalhin mo kami kung saan nawala ang ate mo. Oo. Dito ho. Jack, sigurado ka ba talaga rito? Wala tayong ibang pagpipilian, Manang. Isa pa, nandito na tayo. Diyos ko, bata ka. Sana hindi ako nagkamali ng desisyon. Pag nagkataon magiging pagkain nila tayo. Ano pang pinagbubulungan niyo dyan? Lakad na! Oo. Tayo na ho, Manang Ligaya. Malayo pa ba? Malapit na ho. Ayun. Ayan ho yung puno ng balete. Dito rin ho banda na wala si ate. Sige, itali ang mga yan. Oo. Bitiwan niyo ako! Jack! Makahalimaw kayo! Manang! Hindi ito na pag-usapan natin, Silvino. Hindi rin naman itong pinag-usapan natin, hindi ba? Pakawalan niyo kami! Pakawalan niyo kami! Tahimik! Simulan ng sirain ang punong yan. Manang, ano nang gagawin natin? Akala ko ba may plano ka? Di ba kayong may alam sa mga abwak? Alam ko ang kasamaan nila, pero hindi ko alam kung paano sila talunin. Kung meron lang sana nailigtas ko na nun si Miranda. Bawang! Takot sa bawang ang mga aswang, di ba? Oo nga, yung bawang. Nasaan na? Nandito lang yung kanina sa bulsa ko Nalintikan na, butas yung bulsa ko.
Yung ita ko. Ay, nandun lang sa upuan sa labas ng bahay niyo. Manang naman. Huwag mo ko sisihin. Hindi madali para sa akin itong ginagawa ko. Pagpapakamatay to, no? Ay, Diyos ko. Abagin mo, Maria. Tulungan niyo ho kami. Paano tayo makakaalis dito? Manang, tigilan niyo ng kakanobela. Mag-isip na lang kayo ng paraan para makaalis tayo rito. Alam ko na. Yung tusok sa buhok ko, kaya mo bang abutin? Ano hong gagawin natin dyan? Itutusok sa mga mata nila? Sabi nung nagtinda niyan sa akin, hairpin weapon daw ang tawag dyan. Mukha lang siyang ordinaryong tali, pero nagiging kutsilyo. Kunin mo at gamitin pamputol dito sa lubid na nakapalupot sa atin. Sige, sandali lang. Buisit! Bigla kaming natigilan ni Manang at napatingin kina Silvino. At sa ikatlong pagkakataon, nakita ko ulit si Inigo sa tunay nitong anyo. Bumuga ito ng itim na usok, dahilan para tumalsik lahat ng aswang. Huli na kayo. Nasa ilalim na ng kapangyarihan ko si Sanya. Hangal! Yan din ang sinabi mo noon. Nakakalimutan mo na ba nangyari kay Miranda? Si Miranda? Ang anak ko ba tinutukoy nila? Nakalimutan mo na ba kung paano namin siya naagaw sa'yo? Kung anong ginawa namin sa kanya? Mamatay ka na! Manang, yuko! Jack, si Miranda, totoong sinabi mo. Sila ang dahilan ng pagkawala ng anak ko, Jack. Alam ko, Manang. Pero hindi ito ang tamang panahon para umiyak. Yumukuho kayo para maabot kong panalin niyo sa buhok. Pagbabayad sila, Jack. Pagbabayarin ko sila. Ayan, natanggal ko na yung tali niyo. Ako naman ho ang kalagan niyo. Bilis, habang abala pa sila sa pakikipaglaban. Ito na. Nanginginig ho kayo. Huwag mo kong pansinin. Bilis, dito tayo. Matapos akong makalaga ni Manang, agad kami nagtago sa gilid ng balete. Mula roon, pinanood namin kung paanong pinagtulungan ni na Silvino si Inigo. Hindi ko alam kung paano, pero nagawa nilang mapaluhod siya sa lupa. Balot ng kalmot at sugat ang buong katawan. May binigkas na kakaibang dasal si Silvino at lalo nitong pinahina si Inigo. Akala ko ba mga maligno lang ang may kapangyarihan? Paano nila natalo si Inigo? Gaya ng mga albularyo, may kakayahan at kaalaman din ng mga aswang, lalo na ang mga abwak para talunin ang kapreng gaya niya. At hindi na ako magtataka kung magtagumpay nga sila. Lalo pat mag-isa lang to at napakarami nila. Talunan ka na naman, Inigo! Ngayon, ilabas mo si Sanya! Patayin niyo muna ako! Ilalabas mo siya o mas pahihirapan pa kita? Alam kong hindi mo ko kayang patayin, Silvino. Ilang angkan mo na ba nagtangkang tapusin ako? Kaya nga kinuha niyo sa akin si Miranda, hindi ba? Dahil akala niyo siyang sagot. Pues nagkamali kayo. Buwisit ka, Silvino! Putulin ang puno ng balite! Huwag! Jack, tara dito, bilis! Saan ho tayo pupunta? Dun sa may kawayan, ligtas tayo dun. Ho? Paano si ate? Jack, kung gusto mo makuha ang ate mo, kailangan may panlaban tayo. Tara na, bilis! Buisit! Nakatakas yung pinababantayan ko sa inyo! Di ba sabi ko itali nyo? Jack, bilis! Dito tayo! Dali, tulungan mo ko. Putulin natin tong bagakay. Manang, ayan na ho sila! Huwag kang mag-alala. Ligtas tayo hanggat andito tayo sa kawayanan. Matulis at talagang mahapti makasugat ang mga kawayan kaya hindi sila makakalapit. Pero alisto ka pa rin. Manang, sa gilid niyo ho! Ang dami ho nila! Paano natin sila matatalo? Jack, tingnan mo yung taas ng balete. Si ate. Sige na, ako nang bahala sa mga buwisit na to. Ho! Minsan na ako naging duwag at walang ginawa.
Pero ngayon malinaw na kung sino ang paghihigantihan ko. Lilituhin ko sila. Kunin mo si Sanya at umalis na kayo. Bilis! Pero... Sige na! Labag man sa loob ko, bit-bit ang pinuto na bagakay, ay mabilis akong tumakbo papunta kay ate. Hindi ko na alam kung paano ko naakyat ang punong balete at naibaba siya roon. Pero isang bagay ang malinaw sa akin noong oras na yun. Kailangan naming makalayo sa lugar na yun. Ate, Jack? Asan ako? Jack, sa likod mo! puwisit! Etong sa'yo! Ate, bilis! Dito tayo! Ano bang nangyayari? Bakit nandito tayo sa gubat? Mahabang kwento. Kailangan na muna nating makaalis. Dito! Manang! Tayo na! Iwan niyo na ako! Makakatakas na si Sanyam! Mga bobo! Habulin nyo! Jack! Ang baka! Mga buwisit! Itong sa inyo! Mamatay na kayo! Sa likod mo! Ano ba talagang nangyayari? Ano ang mga nilalang na yan? Mga aswang, ate! Mga abwak! Ano? Ate, si Inigo. Kapre siya. Siya nagdala sa'yo dito. Ate, yuko! Puwisit! Sumuko na kasi kayo! Dahil wala rin naman kayong ibang pupuntahan! Ate, dito! Bilis! Hibang ka kung inaakala mong nagtagumpay ka na! Ha? Paanong? Muling nagpakawala ng itim na usok si Inigo. At mabilis naming ginamit ang pagkakataong yun para makatakas. Takbo lamang kami ng takbo ni ate. Hindi na nga namin alam kung tama pa ba ang direksyong tinatahak namin. Basta tumakbo lamang kami hanggang sa makarating sa bayan. At doon namin nakilala si Kaka Lucio, isang albularyo na siyang tumulong sa amin. Mula noon hindi na kami bumalik sa sityo. Iniwan na namin ang lahat ng meron kami roon. Hindi na rin namin muling nakita pa si Manang Ligaya. Hindi rin namin alam kung nakaligtas ba siya o tuluyan ang napatay ng mga abwak. Sa tulong ng bracelet at kwintas na ibinigay ni Inigo, nagawa namin makapagsimulang muli sa Maynila. Bagaman wala na akong naaamoy na tabako, may mga pagkakataong nahuhuli ko si ate na tila may kinakausap. Pero sa tuwing tatanungin ko siya, wala raw siyang maalala. Sabi sa akin ng nilapita kong albularyo, baka raw meron pa ring impluensya kay ate ang kapring luminlang sa kanya noon. Kaya naman binigyan siya nito ng pangontra. Ngayon nandito akong muli sa Samar, pero hanggang bayan na lamang at hindi na nagtangka pang umakyat ng bundok papuntang sityo. Alam kong maaaring iniisip niyong gawa-gawa ko lamang ang lahat ng yun. Ngunit totoo ang nangyari sa amin ng ate ko. Gaya ng sabi ko, hindi rin ako naniniwala sa mga ganoon noon. Ngunit pinatunayan ng karanasan kong yun na totoong may mga nilalang gaya ng aswang at kapre na umiiral sa mundo. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, ang malagay ligtas kami ni ate. At yun ang pinakamalaking biyaya sa lahat. Muli ako po si Jack. Sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. At maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay. Naway may napulot po kayong aral sa kwento ko. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Irma Umali. Kamusta ka, friend? Praying also for you and your family always. Hi kay Maria Grace Grefaldia at ganoon din po sa Grefaldia family from Tigbawan, Iloilo. Hi kay Elizabeth Dunca from Pampanga. Hi kay Rosita Kayabyab from Santa Maria, Bulacan. Hi kay Cliven Dubalan. Hi kay Jason Manalo. Hi kay Sally Albino from Reyes Subdivision, Cabarwan, Kawayan City, Isabela. Shout out kina Billy Ray, Jenny May at Ray Buendia galing po kay Lucy Buendia from Nueva Ecija. Kamusta po? Shout out kina Rizan, Maya, Mina at Jubaika ng Riyadh, Saudi Arabia. Kamusta po kayo dyan? Hi po kay Malu Suklan from Cuenca, Batangas. Hi kay Rosalie Riambonanza from Bukidnon. Hi kay Chona Sotis. Hi kay Corazon Ingay.
Hi kay Chloe Abalos from Riyadh, Saudi Arabia. Alright, marami pong salamat sa inyo and God bless po sa inyong lahat.